Magandang umaga pong muli mga mahal kong kamanggagawa, kapatid at mga membro ko sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Ang Diyos ay sumainyo sa umagang ito. Good morning. Mapagpalang umaga po mga mahal kong kapatid sa Panginoon. So tayo po ngayon ay magsisimula na sa atin pong araw-araw na pagbubulay-bulay ng kanyang salita. At sa atin pong pagsisimula ay hilingin po natin ang banal na patnubay ng banal na Espiritu na siya pong magsalita sa atin sa pamamagitan ng inyong abang lingkod, manggagawa, Pastor Orly Napicol. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Diyos na may lalang ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Salamat po Panginoon sa pagkakaloob ng pagkakataong muli upang mabuhay, magising ng maaga, malakas at walang anumang karamdaman. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Sa oras na ito Panginoon, patawarin mo kami kung kami man ay mayroong kasalanan na pwedeng maging hadlang upang hindi po namin maunawaan ang iyong salita sa oras na ito. Tunay, Panginoon, patawarin mo kami. At hinihiling ko po, Panginoon, ang patuloy na kapuspusan ng banal na Espiritu, ang kaniyang pagsasalita, ang kaniyang direksyon, ang kaniyang pagpapaunawa sa mga salita mo na mahayag na aming pagbubulay-bulayan. Salamat po, Panginoon. Nawa sa mga ginagawa namin ito ay kayo po ay maparangalan at patuloy na tumatag ang iyong mga anak sa kanilang pamumuhay espiritual. Salamat pong muli sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. All things work for good. According to Romans chapter 8 verse 28, at babasahin ko po ito sa New King James Version. Ganito po ang sinasabi ng kaniyang salita. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Naririto po ang isang kilalang talata na kung saan ay malimit na ginagamit ng mga mananampalataya. Subalit ang nakalulungkot ay naabuso ang mga talatang ito o masasabi nating nako-quote ng maling konteksto ang mga talatang ito at malimit na naririnig ito na kung saan ay sa buhay ng isang mananampalataya para bang bukang bibig na ito kapag may mga nangyayaring mga masasamang trahedya sa kanilang buhay. Katulad na lamang kung meron pong naganap na aksidente sa kanilang pamilya, sa kanilang kakilala, sa kanilang sitwasyon sa buhay na kung saan ay hindi maganda na nangyari. Ang unang-unang sinasambit o binibitawan ng mananampalataya o ng taong ito upang payapain ang puso ng isang o isip ng isang tao ay yung salitang ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, kaibigan, all things work together for good. Kaya huwag kang mag-alala. Lahat yan ay sa ikabubuti mo. Ganoon po yung naririnig nating mga salita. At maging kung tayo po ay dinapuan ng karamdaman o ng matinding karamdaman o sakit,
ay ito rin po yung mabilis na sinasabi ng mga kaibigan natin. Yang sakit mo ay naririyan sa iyo upang sa dulo niyan ay magiging ikabubuti mo. All things work together for good. Ngunit ang katanungan ay, tama po ba kung atin pong pagbubulay-bulayan ang mga talata na atin pong binasa? Tama po ba na ito yung mga linya na atin pong dapat banggitin o sambitin sa isang tao na nagkaroon ng kapahamakan dahil sa aksidente or nagkaroon ng sakit? Tama po ba yun? Kailangan po nating maunawaan na sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay meron po tayong tinatawag na near context and far context. And to understand this verse, you have to read what the Holy Spirit was talking about. And in this context, or in this verse, he was talking about prayer. That's why in verse 26 and 27, if we look at this verse according to Romans chapter 8, 26 to 27 says, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Verse 27. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. So nakita natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, na yung all things work out for good for those that are praying and breaking the power of God. That is the context. Yung konteksto mismo ang nagsasabi na yung lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip patungo doon sa kabutihan, doon sa mga nananalangin. Yun ang sabi, doon sa mga nananalangin at naroroon na winawasak nila ang kapangyarihan ng kaaway. Dahil sa panahon ng pananalangin, naroroon po na nakikita natin yung liwanag. Nauunawaan natin yung liwanag. Nauunawaan natin yung sitwasyon. Sa panahon ng pananalangin, sabi nga doon, hindi tayo marunong manalangin ng tama. Pero ipinapaunawa sa atin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Anong sabi doon? By means of groaning nga eh. Groaning. At ang banal na Espiritu ang siyang nakakasaliksik sa isip at sa puso ng tao. At siya po yung nag-i-intercede sa atin sa Ama. At sa kanyang pag-i-intercede, sabi doon, meron pong purpose yun upang makita natin yung kalooban ng Diyos. And pagdating sa 28, tsaka niya sinabi na all things work together for good. Yun po yung konteksto ng talata. So all things work out for good for those that are praying and breaking the power of the enemy. Pastor,
Bakit? Because hindi ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman. Naintindihan po ba natin? Hindi siya ang nagbibigay ng karamdaman. Hindi rin siya ang nagbibigay ng mga calamity or kalamidad sa buhay ng bawat isa sa atin, ng mga aksidente. Hindi yan mula sa Diyos. Our God is a good God. That's why we say God is good, and we say all the time, God is good. God is a sovereign God. And because of that, He knows that you have sick. You are sick. God is a sovereign God. And because of that, He knows that we have a calamity in our situation. Pero hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman o ng kalamidad. Ang nagbibigay po nito ay ang kaaway na sa Satanas. That's why our God is a good God and Father to us. And according to the Bible, and every good thing comes from Him. But there is also a very bad evil na nagbibigay ng kalituhan sa bawat isa sa atin into thinking that every time He brings a bad thing on a person, it is God, our loving Father, doing it. And it is very wrong. It is very wrong. Mahal kong mga kapatid sa Panginoon, kailangan po nating i-correct ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa bagay na yun. And not be moved up, yan ang sinasabi ko, and not be moved out by every wind of doctrine that is wrong. Jesus said in John chapter 14, verse 9, He who has seen me has seen the Father. Yung mga talatang ito ay nagpapakita that Father is what? And what the Father does. Kung ano ang pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo, ay yun ang ating Ama na nasa langit. Kailanman po ay hindi binigyan ng karamdaman ni Jesus ang mga tao. Nang siya po'y narito sa lupa, nagpapagaling po siya ng mga may sakit. Jesus never made one person sick. Then, sasabihin ni Jesus Christ that it would work out for the good. Maling-mali. Jesus healed the sick. Pinoprovide niya ang mga pangangailangan ng mga tao at ibinabalik niya ang buhay ng isang taong namatay. Yan po ang ating Amang nasa langit. Yan po ang ating Amang Diyos. And because of that, alam natin na ang lahat ng yun ay kasinungalingan ng kaaway na si Satanas at ang kanyang mga kampon. So if something is coming against you and it is not good, anong sinasabi ng mga talata? Manalangin tayo at i-break natin, wasakin natin ang kapangyarihan ng kaaway. Kaya nga po nire-rebuke natin ang karamdaman. Nire-rebuke natin ang mga masasamang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Imagine niyo na lamang
kunyari na lamang yung isang kapatid sa Panginoon na nagkasala o nagkamali at sasabihin mo sa kanya, all things work together for good. Ibig mong sabihin, yun ay gawa ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Yun ay pandaraya ng kaaway na kung saan siya mismo ang pumili na magkamali o magkasala. Nagiging matuwid lamang yung bagay na yun kapag naunawaan natin na sa pangsimula pa lang, kunyari nadoon na tayo po ay natutokso, nandoon sa sitwasyon na masama na bigay ng kaaway. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans 8:26 and 27 bago mag-28, manalangin ka sa Espiritu, ipapaunawa ng Espiritu ito sa puso mo, at ipapaunawa ng Espiritu ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, at makikita mo ngayon yung paligid mo na sinasabi mong may karamdaman, may kalamidad, may pandemya. Katulad na lamang ngayon, sino ba nagbigay ng pandemya ng COVID-19? Hindi ang Diyos. Yan ay mula sa kaaway. At dahil doon, ang gagawin natin ay mananalangin tayo at i-break natin yung power ng enemy. Yun po yung revelation ng Diyos sa atin ngayong umaga. We will break the power of the enemy and thank the Father for setting you free. Sabi nga ng banal na kasulatan, for whom the Son sets free is free indeed. Totoo ngang malaya. Kaya kung may nararamdaman kang karamdaman o sakit sa katawan sa umagang ito, i-declare mo, wasakin mo yan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Ikaw karamdaman, hindi ka mula sa Diyos, ikaw ay mula sa kaaway. Kaya sa oras na ito, ikaw ay aking winawasak sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Lumayas ka sa katawang ito. In Jesus' name. Ganun po. At kapag naunawaan natin yun, doon po tayo humahantong sa Romans 8:28. All things work together for good to those who love God according to His purpose. My Father is a good God, and every perfect gift comes from Him. Yun ang maliwanag na sinasabi sa Bible. And all bad things comes from the devil. At mula sa araw na ito, tinatalian ko at winawasak ko ang mga bagay na masama na aking nakikita sa aking harapan. Karamdaman, kalamidad, pandemya, winawasak ko ito sa pangalan ni Jesus ngayong araw na ito. So nawa, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito ay naunawaan natin na ito ang tunay na nais ipahatid ng talatang Romans 8:28, na kung saan kailangan po nating manalangin at wasakin ang anumang masasamang gawa ng kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung saan ay pinagkatiwala sa atin. Magtiwala po tayo sa Panginoon at patuloy po tayong manalangin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang manalangin sa pangalan ng ating dakilang may likha sa oras na ito. O Diyos na amin pong sinasamba sa Espiritu at katotohanan, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagbibigay ng kaunawaan sa aming pagbubulay-bulay, that truly you are a good God, and all good things coming from you. Wala pong masamang nanggagaling sa iyo, Panginoon.
At kung meron man kaming nakikitang masasamang bagay na dumarating sa aming mundo, sa buhay namin, ito po'y ipinapanalangin namin at nire-rebuke namin, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng wisdom and knowledge how to deal to those calamities, sickness, and any kind of bad things na dumarating, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Give us knowledge and wisdom, and especially, Lord, grace and mercy upang mapagtagumpayan namin ang mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, O Diyos, tunay na hinihiling namin ang iyong masaganang biyaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gabayan niyo po kami sama. Pagpalain niyo ang mga kapatid ngayong umaga, ang bawat isa sa amin na tunay na kami magbigay karangalan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Muli, salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And bago po tayo magtapos ay nais ko lamang pong muling mamanhikan o makiusap po sa bawat isa sa atin, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng development, no? And also God is a God of order. So ang inyo pong lingkod ay binigyan ng Panginoon ng mas malawak na kaalaman o karunungan patungkol po dito sa sitwasyon natin sa social media. Kaya muli ina-announce ko po sa inyo na sa mga susunod po, maaaring bukas, ay sa susunod po ay nais ko pong subaybayan nyo na po ang atin pong pang-umaga na pagbubulay-bulay sa ating channel sa YouTube, sapagkat ipinakita po ng ating Panginoong Diyos na mas palalawakin po natin yung galaw ng social media o yung galaw ng ating pag-aaral. Doon po sa YouTube ay magkakaroon na po tayo doon ng tinatawag na daily devotionals. Makukuha nyo po doon yun sa YouTube channel na Shepherd's Stop. Meron din po tayo doon preaching sermons, at meron din po tayong doctrinal teaching, at meron po tayong mga tinatawag na mga mga materials na kung saan ay pwede po nating makuha. Yun po yung paraan na ipinakita sa akin ng Panginoon upang abutin ko ang aking mga kapwa manggagawa, mga kaibigan sa pananampalataya, malalapit na kaibigan sa pananampalataya, at maging sa mga miyembro ng Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Kaya po ang aking pakiusap ay tingnan nyo lamang yung aking announcement at ipopost ko po doon yung YouTube. Madali lang naman po yun. I-click ninyo, isasubscribe ninyo upang sa gayon ay maabangan po natin yung lahat. Pagising sa umaga, i-click nyo lamang yung YouTube at yung channel at nandun na po. Pwede nyo pong maaral at pwede nyo pong mabalikan yung atin pong mga devotionals. So magandang umaga po, dahil yung Facebook po ng inyong lingkod ay napupuno na rin po ng medyo hindi po maayos. Kaya ilagay po natin sa order, ilagay na po natin sa channel ng YouTube, no? So hindi naman po yun nakamonetize eh. Ngayon, kung dumating yung panahon na ma-monetize, mas maganda. Pero ang pinaka-purpose at goal po noon is to make an order, maging maayos, maging organized, at mabalikan ng ibang mga kapatid yung mga lesson, mga doctrinal lesson materials, and especially preaching sermons and daily devotional. Muli, magandang umaga po. Mag-subscribe po kayo sa aking channel, Shepherd's Stop, at lalabas po yun, isubscribe ninyo. Mamaya po ilalagay ko po sa aking Facebook. God bless us all. Soli Deo Gloria.